Ay, magandang araw po sa ating lahat at muli ito po si Ka Eli at siguro magandang pag-usapan din natin at siguro ito napansin ko lang ho ito na maraming pumupuna at tila iba-iba yung kanilang mga reaksyon dito po sa naging asta ng dalawa ho sa mga anak ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ho muna natin siguro yung nangyari pong eksena, di ba, dun sa mula sa pagbaba ng airport ay pumasok ho yung mga pulis at sa loob po ng eroplano at yun, inaaresto ho ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yun, hinahanapan ng warrant. Wala pa hong maipakitang warrant eh. Ito hong mga pulis, di po ba? Ayun. Tapos ay mula po sa airport sa NAIA ay dinala ito pong si dating Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. So yung eksena na ho yun, mga kababayan, talagang doon pa lang sa loob ng aeroplano, meron na pong talagang pagpalag. Ito hong dating Pangulo at bilang abogado, alam niya ho yung kanyang karapatan eh. At yung tinatawag na due process. Pero dito ho, mga kababayan, ay sa Villamor Air Base, talagang medyo sabihin natin, nagkaroon po ng tensyon at nung nalaman ho nila na paalisin na ho ito pong dating Pangulo, isasakay sa isang pribadong eroplano, yun po talagang nag-alboruto ho itong si Kitty Duterte, yung anak po ng Pangulo. At talagang, kasi naman, meron ho itong si General Torre, na hindi, kinakailangan tumayo ka na dyan at sasakay ka sa sa aeroplano para dalhin sa The Hague, Netherlands. Pero ito si Duterte talagang galit na galit po at nagsisigaw at minura niya ho itong si General Torre. So marami po ang nagbibigay ng reaksyon. Nako, grabe naman batang yan, no? Napaka-bastos daw ho, di ba? At yung kanyang bunganga di ba? Masyadong matalas magsalita. Minura ho si General Torre. Pero sa kabilang banda, kayo ho, yung mga sumusubaybay po sa atin, di ba? Kayo rin ho ay, maaaring kayo ay anak o kayo ay magulang, kung kayo ho ay nasa kalagayan ni Kitty Duterte, kayo ho, anong sasabihin nyo? Alam ba, inaaresto yung tatay nyo na sa iyong paniniwala ay wala po siyang kasalanan ha. Kayo po yung naniniwala na hindi nagkasala yung tatay mo. Pero, ang gagawin mo? Hindi ka kikibo. Pabayaan mo lang na inaaresto ng mga pulis. So, di ba, papalag ka. At kung ikaw ay palamura, kasi yung tatay palamura maring sa bahay, talagang ganon, nagmumura kayo, kasi alam nyo, may mga tao ho ganon na pamilya, na mula sa tatay, nanay, nagmumura. So, yung mga anak, magmumura rin. Pero hindi na nangangahulugan na kapag palamura ka, masama na ugali mo, di ba? Kasi may mga expression na, depende ho yan sa pamilya. Marami ho di ba? Na nagmumura, natuwa lang ho, nagmumura pa. Di ba? Natuwa, meron din namang, lalo na kung nagalit, grabe ho magmura. Ayan, katulad na lang ho, kay dating Pangulong Duterte, nung siya po ay presidente, di ba? Sa bawat talumpati niya, hindi naman siya galit, nagpapatawa, nagmumura, di ba? So, ganun ho. At lalo na ho, kung meron siyang galit, galit na tao, talagang minumura niya. Di ba, may mga negosyante na parang may atraso po sa gobyerno, talagang pinagmumura niya ho, mga kababayan So, siyempre, yung tatay, palamura, yung mga anak, ganun din. Pero, expression lang ho yun. At ako, nasa tingin ko, yung reaksyon ni Kitty Duterte bilang anak na inaaresto yung tatay, nasa paniniwala na walang kasalanan, talagang magagalit. Mag-aalbruto, papalag, at magmumura. Ganyan din ho ang nangyari dito po kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, na talagang galit na galit to, mga kababayan, di ba? Nag-speech siya sa araw ng Davao, talagang pinamukha niya
kay Pangulong Marcos Jr. na wala kang utang na loob. Talagang yung tatay mo, si Marcos Sr. ay ipinalibing ng tatay ko sa libingan ng mga bayani, mga kababayan. At yun tapos yung tatay ko pinakulong mo. So talagang sasama po ang loob, di po ba? Alam niyo naman yung mga Pilipino sadyang talagang tumatanaw po ng utang na loob. Siguro ang pwede namang ginawa sana ng ating gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa meron nga po siyang utang na loob dito po sa mga Duterte, ibigay po yung inihingi na due process. Ganun yung eksena sa sa Villamor Air Base. Yung due process, hindi po sila kailangan VIP treatment, may pagkain, o nakaupo sa magandang upuan. Hindi po Ang sabi, due process. Ano ho yun? Sabi po ni dating Pangulong Duterte, hindi, yung anak kong babae. Si BP Sara, siyang abogado ko. May karapatan po lahat ng akusado na pumili ng kanyang sariling abogado. Binanggit niya na nga pero hindi po pinapasok Ito hong si BP Sara. Yun decision yun ni General Torre. Kasi may mga video tayong napapanood, kayo rin siguro napanood nyo na sinabi, hindi, ako ang commander dito, ako masusunod. 2-star general na ito. Ayun, grabe angas ni General Torre. General, hinay-hinay lang. Kung may nasa pwesto ka ngayon, wag hindi habang buhay na nasa pwesto ka. Dapat maging makatao at sumunod tayo. Pag sinabing due process, ibigay po natin yung karapatan ng lahat ng mga akusado, di po ba? Yun po ginagarantihan po yan ng ating saligang batas. Nasa due process, ang akusado may karapatan pumili ng kanyang abogado, ibigay mo. Pinili niya yung kanyang anak si BP Sara, pero hindi na ibigay. Okay. So, tapos na po yan, mga kababayan. At wala na, nasa The Hague, Netherlands, ito pong si Pangulong Duterte, wala na tayong magagawa. Pero, bumalik ko tayo dito sa issue yung galit ng mga anak, di po ba? Alam nyo, normal talaga magalit dahil sa mga ng loob At sabi nga ni Mayor Baste, wala kang utang na loob. Bongbong Marcos, President BBM. Pero may tugon ho dyan ng Malacanang na sabi, yung utang na loob, talagang dapat daw po mangibabaw yung katarungan. Hindi po yung utang na loob. Ayun. Pero ako naman sa aking pananaw bilang isang komentarista, may utang na loob. Pero sige, hindi ako nagpapa-absuelto sa'yo. Hindi kinakailangan na kung ano ibang trato. Ibigay mo lang. Sige, may utang na loob, ibigay mo lang yung due process. Sana yun ang ibinigay. Hindi po ba? Meron nga isang opisyal ng Malacanang na binabanggit na parang kinukonsinte at tuwan-tuwa pa na sa ginawa ni General Torre na mga ganon na talagang punersa, parang hindi abogado. Ang linaw sa batas due process. Yun Yun lang naman yung dapat na naibigay po sa isang akusado. Katulad ng nauna nating na-discuss sa ating unang vlog na nakunsa yung sa Article 59 ng Rome of Statute na dapat kapag inaresto, dadalhin na sa isang judicial authority at pero sabi po nila General Torre, hindi, andun na yung DOJ andun daw abogado mula po sa Department of Justice. Maliwanag dito po sa ating bansa may tatlong sangay ng gobyerno. Executive o ehekutibo, legislative, legislatura, or judiciary, yung hudikatura na tinatawag. Yung DOJ ay hindi po maikukumpara o maituturing na isang judicial authority. Bakit Yan po ay nasa sangay po ng ehekutibo. Yun executive. Kasi kaya nga Department of Justice Ang dapat talagang yung judicial authority ay mula po sa sangay ng hudikatura. Ano yun? Dapat korte. Hukom, isang judge. Doon mo iniharap. Base po yan sa due process.
So, yun lang po, nababanggit lang ho natin. At bagamat na-discuss na ho natin yan, okay na po yan. Pero sa ngayon, ang masasabi ko lang, yung asta, yung pag-alburuto, sabi natin yung galit ho ng mga anak ni dating Pangulong Duterte, laban po sa gobyerno, laban po sa Pangulo, laban po sa pulis, lalo na ho kay General Torre, ako parang ako, normal ho yun. Kasi yung kanilang ama di ba, naasalang mo sa di ba, na ganun, pag-aresto, at sila po yung naniniwala na inosente, natural na galit. Kayo ho, ay mga nakikinig sa atin, nanonood, baka yung ama nyo biglang inaresto ng pulis. Ang alam mo, naku, wala namang kasalanan ng tatay ko Ano gagawin mo? Hindi ka kikibo. Papalakpakan mo pa yung pulis dahil sa pag-aresto o magagalit ka. Yun ho, kayo na ho bahala, humusga. Pero basta yung aking pananaw, normal lang po na magalit ang anak kung ang kanilang, nakikita nila na personal, yung kanilang tatay o magulang ay, di ba, sa tingin nila, hindi po sinusunod at nabibigyan po ng due process, di po ba? At hindi na ibibigay yung akmang karapatan. Lalo ho, dating Pangulo, mga kababayan, di ba? May narinig ako, yung vlog ho ng isang opisyal ng Malacanang, sabi, hindi, koordinaryo, bugbog sarado na yan. Sinang-ayunan. Tama. Parang di abogado. Dapat ho, kay ordinaryo o dating presidente, pantay-pantay po ang pagtrato. Ano ho yun? Bigyan ho ng due process. Yun ho ang dapat. Di po ba, kapag ordinaryo ka, bugbog sarado na. O sabi ng Yusek na Malacanang, tama. Hindi po. Okay, ordinaryo ka, o dati kang Pangulo, hindi dapat bugbugin, di ba? Pag ordinaryo, bugbog. Pag VIP treatment, hindi. Dapat ho, due process. Mga kababayan. Nilang po ang ating masasabi dito po sa isyong ito. At, baka hindi po kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na ho kayo. At i-like nyo ho yung ating channel para kapag may mga lagi tayong magbablog na ho ngayon, talagang sunod-sunod po ito, para bantayan po natin itong isyong ito at makapag-komentaryo ho tayo bilang isang komentarista sa radyo, kolumnista po sa dyaryo. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.